花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Taga-Taiwan. Ang taong yon. Nasa Tianchuan tayo. Doon ka pumunta. Ginang, taga-Taiwan man. Ang babaeng ito, napakahilig naman niyang maglakbay. Nananahimik lang siya ngayon. Sa Tianchuan, dito sa lungsod ng Yao. Nilinlang niya ako sa yaman at pag-ibig. At baka, kapag nagkataon ay, may malinlang pa siyang iba. Para sa kapakanan ng lahat, umaasa ako na ipadadakip ninyo ang babaeng yon. Ticheng, Opo. ginugulo niya ako. Ilabas ninyo siya. Ilabas siya. Pero raw. Tapos na ang pagdinig ngayon. Ginang! Oh, higop ka. Alam mo ba kung sino talaga yung Ginoong Yuan na yun? Bakit ayaw ni Pinunong Fu sa kanya? Huwag mo nang alamin ang bagay niyan. Sabihin mo na. Tingnan mo na lang, si Ginoong Yuan, napakakisig niya. Isa pa, malapit din siya kay Ginoong Zong. Kaya, bakit ayaw na ayaw ni Fu Yao sa kanya? Dali, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang kaugnayan nila? Gusto mong malaman? Oo naman, oo naman. Sila Wala kaming dalawa. kaugnayan. No, Fuyaw. Pinuno. Anong sinasabi mo sa kanya? Wala naman akong sinasabi. Pinuno. Anong tawag mo sa akin? Mali pala, Fu Yao. Tila yata masungit ka ngayon. Gusto mong pumunta sa kung saan? Sige, wala naman akong ginagawa. Saan? Mahamog tsaka malamig ang panahon. Masayang mamasyal sa desyerto at may pag-awit ang mga buhangin kapag taglamig sa Nanrong. Gusto mo bang doon pumunta? Sige, dalhin mo ko ron. Sige. Sandali. Hindi ba ako kasama? May iwan ka rito. Bawal sumama ang taksil. Ako? Taksil? Halika na. Yan! Fuyaw, pakinggan mo. Ayan na. Mahiwaga talaga ang pag-awit ng buhangin. Ang kanyang himig ay mas maganda pa sa tunay na awit. Oo, tama. Hindi ba't meron din tayong makikita? Oo. Naririnig ko ang buhangin, ngunit nasa ng tanawin. Tanaw lang yun sa mataas na lugar. Doon tayo dapat. Dito tayo. Ingat.
Xuan Yuan. Oo. Kahit mapanglaw sa Nanrong, ang bathala ng buhangin ay nagbiyaya ng ganyan kagandang tanawin. Basta nasa isip mo, makikita mo ang kahit anong tanawin. Nababasa ng desyerto ang iyong isipan. Ang tanong ng tayo, Yuan. Tayo na. Saglit! Huwag mo siyang pasunurin. Oh, Nakatutuwa naman. Baka masaktan ko siya. hoy! Baka ikaw ang masaktan sa ating dalawa! Tishay! Bitiwan mo ako! Bitiw! Ano ba? Ibaba mo ako! Ibaba mo ako! Ano ka ba? Hindi ka pa magaling, ganyan ka na. Paano ako hindi mag-aalala? Bumitiw ka! Makinig ka. Bitiwan mo ako! Sandali Bitiwan lang, mo makinig ako! ka. Hinabol kita. Dahil gusto kita. Kung gusto mo akong iwasan at layuan, bahala ka. Kung ayaw mo na akong makita, sabihin mo sa aking harapan. At ako na si Wuji, ay hindi mo na muling makikita pa. Yun ba ang gusto mo? Kung yun nga, sabihin mo agad. Bitiw nga! Bumitiw ka! Bakit ba ginugulo mo ako? Alam naman ng buong mundo na iba talaga ang nilalaman niyang puso mo. At alam din naman ng lahat na ang prinsipe ng Tianchuan ay magpapakasal sa prinsesa na Xuanji. Paano kung hindi na yung totoo? Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa kahit anong sabihin mo sa akin. Hindi ko na rin alam. Hindi ko na rin alam kung nagsasabi ka pa ba ng katotohanan. Hindi ko na nga rin kilala kung sino ka. Xuan Yuan Min, Yuan Xiaosu, at Shangzun Wuji. Hindi ko na rin alam kung sino ka talaga. Sino man na maging katauhan ko sa harap mo, palagi mong makikita ang totoong ako. O alam mo bang, mula nang makita kita, hindi na ako yung dating ako. Nung araw na yon, nasaksihan ko na ang lahat-lahat sa loob ng silid ng iyong ama. Kayo ni Folian, nagmamahalan kayo.
ng Xuanling. Sabi ko sa'yo, kaya nitong ipakita kung ano ba ang katotohanan nang walang pandaraya. Nais kong tingnan mo ang puso ko. Ngunit sabi mo, kabayaran ng paghugot ng alaala ng iba. Ang kabayarang yon ay di maihahalin tulad sa iyong tiwala. Ina. Wuji, narito ka na. Prinsipe Wuji, ang tagal ninyong nawala. Prinsesa, Ako si Folya ng Xuanji. Ako ang... mahalaga ang mapa ng Xuanji para sa 5 kaharian. Lubos akong nagpapasalamat sa pagdala ng mapa ng Xuanji rito upang mapigil ang pagtuyot ng puno ng balahibo. Hindi ako narito para sa 5 kaharian, kundi para sa inyo, kamahalan. Matagal din kitang hinintay. Dahil narito ang buong pangunahing angkan, bakit kaya hindi pa tayo gumawa ng malaking pagpapahayag ngayong araw tungkol sa pag-aanib ng Xuanji at Chanchuan? Pag-aanib? Wala akong maalala. Noon pa tayo, ipinangakong ikakasal. Limot mo na? Kailangan ko ng panahon upang linawin ang lahat ng katotohanang may kinalaman sa bagay na yan. Sa ganitong mapanuring panahon, nais kong ipawalang saysay ang aming tipanan ng prinsipe ng Chanchuan. Matagal nang alam ni Folian na hindi lang kayo basta magkaibigan ni Fuyao. Nagpagpasyahan niyang sirain ang pangalan ni Fuyao. Binalak niya ang lahat ng ito mula pa nung nakita sila ni Fuyao. Ngunit malinaw kung anong nakita ko sa silid ng iyong ama. Ang nakita mo lang ay ang nais niyang makita mo. Huwad ba lahat ng iyon? Ang pinakamagandang kakayahan sa lahat. Silang, kundi pagtatanim ng duda. Ang bawat bagay ron ay nagiging mahiwaga. Maaari ngang makita mo ang katotohanan na maaari ding baluktutin. Ayoko maniwala, ngunit nais ko rin. Iniisip ng lahat na puro pagninilay lang ang hari at walang pakialam. Ngunit ang totoo, nabasa niya na ang isipan ng lahat at ayaw niyang tingnan ang kapangitan ng tao. Si Ama ang ginagalang ko sa lahat. Ngunit kahit nung ako'y bata pa, alam kong hindi ko lang siya Ama, kundi hari ng kaharian. Bilang hari ng 5 kaharian, may mga bagay na kailangan niyang gawin. Lahat ng kanyang ginagawa ay ang alam niya na makabubuti sa lahat. Maliban sa'yo, bigla kang lumitaw. Ikaw ang handog na hindi ko kayang isuko.
galing ka. Anong ginagawa mo? Huwag kang malikot. Maayos naman yan. Nais ko lang tiyakin para sa'yo. Pagdating sa matatamis na pananalita, wala talaga nakahihigit sa'yo. Hindi naman siguro. Mukhang magkatulad lang kami ng teaching na yun. Salas ka? Hindi ako magsiselos. Hindi rin ako takot na may aagaw sa'yo. Dahil naniniwala akong walang hihigit sa pagmamahal ko sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo ako. Kung may darating mang mas nakakahigit sa akin, pipilitin kong mahigitan siya. Meron pa parating. Mga kasama, magaling. Nagsipag kayong lahat. Bawat bangkat, mahusay ang ipinakita. Ngayong gabi, dito tayo magpapahinga. Kumain kayo at uminom ng marami. Pagka umaga, tuloy tayo sa paglalakbay. Malinaw? Sige, kain na! Si Chigoy, Kilala mo siya. ang pinuno ng hukbo ng dilim. Bakit siya narito? Lihim siyang kasabwat ni Bingrong. Mukhang may malaking bagay na hindi natin alam. May naisip ako. Bakit di natin? Hindi. Huwag mong gawin yan. Ako na ang magmamanman. Dito ka lang. Malinaw? Dahil ba sa prinsipe ka? Hindi. Kahit ahas kaya ang dragon. Kuha mo? Sige. Hindi mo rin naman ako susundin. Sabay tayong dalawa. May tao ron! Madali! Lansyo, bilis! Sige. Lansyo, ikaw pala, Fuyaw! Ayos ka lang? Ayos Tayo lang! mo dagat. Bilis na. Tayo na! Nating hindi nakita. Mas lalo ka yatang pumayat. Kapag nakita ka ni Janbeye na ganyan, talagang magagalit siya. Lagi mo akong tinutukso. Ay, mas lalo na ba akong pumangit? Hindi naman. Ang sigla mo pa. Naging ganito ako dahil sa pag-aalala sa kanya. Hinahanap mo ba siya? Kailan siya nawala sa'yo? Nung araw na umalis siya ng Taiwan, palihim ko na siyang sinundan. Akala ko papunta siyang Tiansha. Pero dun sa disyerto ng Gaya pala. Disyerto ng Gaya? Ang mahiwagang disyerto ng kamatayan. Halos walang nakakauwing buhay mula ron. Mahangin nung araw na yun. Naghanap ako ng masisilungan. Pagtigil ng hangin, hinanap ko siya ulit. Ngunit wala nang anumang bakas niya. At ang mas nakapagtataka pa ron, hindi ko mahanap ang daan palabas. Paikot-ikot lang ako sa lugar. Sa huli, naubusan ako ng tubig at ang makakain. Wala akong magawa kung hindi pumunta sa bayan ng Pan. Baka ngayon, nakauwi na pala talaga siya. Ngunit wala akong malay na ipadadakip ako ni Ama. Gayong nangangalahati na ako. Ipinilit niya na ipakasal ako sa anak ng babayla ng aming tribo. Hindi ako pumayag. Nagtangka akong magpakamatay kaya natakot siya. At dahil doon nagawa akong makatakas. Fuyaw, baka alam mo kung nasan si Budaga? Nag-aalala rin ako sa kanya. Bakit ka sinugod ng mga tulisang yung kanina? Ang mga tulisang yun, napakasama.
Ninakaw ko lang naman ang... hindi. Kinuha ko lang naman yung isang kabayo nila. Ang dami nilang humabol sa akin. Binibini, mula ka sa tribo ng Chongye. Paano mo nalaman? Nakita mo ba talaga? Tagapagpatupad ng batas sayaw? Opo, hindi rin ako makapaniwala. Ilang beses ko siyang tinignan. Siya yun! Nakatitiyak ako, pinuno! Hindi ko na dapat siya pinalaya pa noon. Hindi madaling patunayan na talagang tagasunod sila ni Prinsipe Yi. At kahit na totoo nga, sinasadya nilang sirain ang mga bala ko. Wala na ngayong magtatanggol sa kanya. Ako mangunguna para dakpin siya. Hindi na. Hayaan nyo na. Walang saysayang maliit na laban. Doon tayo sa mas malaki. Panahon nang ipaalam sa kanya kung gaano kalakas ang ating hukbo! Tama! 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 Iniisip ko kung paano mo nalamang mula ako sa Chongye. Dahil ba dito sa kwintas na to? Anong tribo ba ang Chongye? Ang Chongye ay isa sa pinakamatatandang tribo. Noon, matapos ang laban ng Chongkang, nahati ang mundo sa 5 kaharian. Maliban sa Tianchuan, Taiyuan, Tiansha, at Xuanji. makapangyarihang kaharian noon ng Chongye. May kapangyarihan din silang magbalat kayo. Kaya halos palitan na nilang imperyan na lungsod. Kung ganoon, bakit 4 na lang ang kaharian ngayon? Dahil nilabanan ng 2 hari ng Chongye ang isa't isa. Nahati ang kaharian. Mula kami sa bundok kaya nung mabuwag ang kaharian, nagtago kami sa kabundukan. Wala kaming kahit anong pakialam sa iba. Mula noon, wala na ang kaharian ng Chongye. Binibini, yung kwintas mo na yan, alam kong natatangi yan. Hindi ka pangkaraniwang taga-Chongye lang. Bakit ba ang dami mong nalalaman? Tigilan mo ako. Ano yun? Yung lason. Sinasaktan ka na naman ng lason. Tumalikod ka. Buti na lang at hindi mo ako kalaban. Kung hindi, mapapatay mo ako. Sa tingin yan. Maaari naman tayo maging magkadugo. Sinong magdanais nun? 1,000 tao ang katumbas ko. Ngunit para lang ako sa'yo. Paghinga ng kaluluwa ang ginamit mo sa kanya, hindi ba? Tianchuan at Chongkang lang ang gumagamit ng kapangyarihang yun. Alam kong isa lang ang may kaya nun. Ikaw ang prinsipe ng Tianchuan, Zhang Sun Wuji. Ako nga. Sabihin mo, dapat bang mamatay ang mga naiiba sa inyo? Wala bang halaga ang buhay ng iba kaya inubos ninyo sila? Ayokong pag-usapan yan. Kumikilos na naman ang lason. Dadaling kita kay Zhong Yue. Halika. Sandali! Sagutin mo muna ako! Lanzhou, nagkaroon ba kayo ng alitan? Huwag ka na magsalita. Ay na. Fuyaw! Wuji, wag! Fuyaw! Hindi ko sinasadya. Fuyaw, gising ka na. Masakit pa rin ba? Ayos na ako. Hindi ko talaga sinasadyang gawin yun. Alam ko, isipin mo na kung paano ka babawi sa akin.
Gagawin ko ang kahit anong makabawi lang sa'yo. Pag-iisipan ko yan. Ang tagal ko na rin. Gamot itong gawa ni Zhong Yue. Tandaan mo to. Hindi mo ako kinakailangang ipagtanggol. Nasaktan ka tuloy. Ulitin mo yun. Hindi kita pagbibigyan. O sino mang manakit sa'yo. Sige, dahan-dahan. Ako nang iinom. Gusto ko na munang mag-isa. Labas muna kayong dalawa. Magpahinga ka lang. Ngayon ko lang nakitang nagalit si Lancio. Uji, kung galit man yun o hindi pagkakaunawaan, sana'y maayos niyong dalawa. Kung hindi ako nagkakamali, si Yalan Ji ang iyong ama. Lolo mo si Yalan Heshen. Ang inyong angkan Ay nagmula kay Prinsipe Yan Lan Yi. Malamang ay ika-45 ka na sa inyong lahi. Tama? Prinsesa Yalan Zhu. Nais mo akong patayin dahil sa nangyari noon, hindi ba? Noon, sinong ugat ng away ng Hilaga at Timog Chongye? Sinong nagbigay sa hari ng Timog ng hukbo upang labanan ng kanyang kapatid? Sinong nagpadala ng tagapagmanman sa Hilaga upang manggulo at ipagtabuyan ng hari ng Hilaga? Ako. Si Ama ang pinakaginagalang na bayani sa aming lahat. Ngunit itinaboy niyo siya sa kabundukan. Kahit siya pa ang hari ng Hilaga, hindi na siya ang magiting na bayani na dati kinikilala ng mga mamamayan ng Chongye. Ginawa mo yun sa kanya! Hindi ko inisip ang nararamdaman niya noon. Hindi ko man ginustong maghati ang Chongye. Ang ginawa ko lang noon ay para sa 5 kaharian at hindi para sa Chongye. Kapag ikaw ang hari ng Hilaga, mauunawaan mo ang ginawa ko. Wala akong alam sa pamamahala. Ang tanging alam ko lang ay kalaban ka ng tribo ng Chongye! Bibigyan kita ng pagkakataon. Maaari mo akong patayin ngayon. hindi kita lalabanan. Hindi kita papatayin. Para saan kung papatayin kita? Watak-watak pa rin naman ang kaharian ng Chongye. Wala naman yung mababago. Kapag ikaw na ang hari ng Hilaga, kaya mong pag-isahin ang mamamayan at buuin ang kaharian. Kayang-kaya kong gawin. Mabuti. Kung ganun sumusumpa ako, na kapag nasa kapangyarihan ka na at pinag-isa mo ang Chongye, bibigyan kita ng pagkakataong labanan at patayin ako. Ituturing kitang totoong kalaban. Ngunit bago yun, isang tabi muna natin ang ating hidwaan. Malinaw? Mahal na espiritu ng buhangin! Panatilihin kaming ligtas!
Bakit nagmamadali ka yata? Ginoong Zong, noon kasi nagpadala si Prinsipe Wuji ng maraming handog kay Fuyaw. Nakita ko itong pampaganda ng kutis dun sa pamilihan. Maganda raw to sa kutis ng mga babae. Mukhang maraming inaalala si Lanshu. Baka makatulong to. Mahusay kang mamigay ng handog ng iba. Ang bango, amuyin nyo. Rosas ng Gea. Alam nyo pati yan? Meron ding escutilaria, anis, at lirio. Aba, talagang matalas ang dakilang manggagamat nga kayo. Uy, huwag nyo nang umuhin pa. Baka malaman nyo kung paano gawin yan. Malulugi pa sila. Mga sangkap lang ang alam ko. Tiyak na may tanging paraan sila sa paggawa niya. Kung ganun... Ha? Anong pinagkakaguluhan nila? Hindi ko alam. Sinalubong nila ang bathala ng buhangin. Ginoong Zong, akin na ulit. Ganito pala kasi ang pagdiriwang ng pista rito. Lumisan na ang hukbulang dilim. Marami silang kinuhang tulisan mula sa Timog Kanluran. Tila naiinip na ang nakatatanda mong kapatid. Takot siyang makahanap ako ng patunay sa kanyang pakikipagsabuatan sa mga tulisan. Kaya naman, kumikilos na siya. Mag-isa lang naman ako. Pagkakataon lang, patayin nila ako. Anong binabalak mo? Iba na ang kalagayan ng mga bagay ngayon. Noong umalis ako sa bayan, marami nang nagbago. Ang lahat ng mga sumapi sa kanya ay hindi naman mga bulag. Talagang pinagtuunan ng pansin ang lahat ng mga ito. Ngunit ngayon, nasa Nanrong ka. Mahihirapan ka ditong balakin ang ikikilos mo. Kailan mo sisimulang kumilos? Hindi maganda ang kalagayan niya. Nilalayuan niya ako minsan. Wala ba talagang gamot sa laso niya? Matindi ang lason sa kanyang katawan. Sa ngayon, mapipigilan lang sila. Dagdag oras. Kapag tumuloy, mawawalan siya ng buhay. Hanggat walang panglunas. Hindi ko inahayaang mangyari. Mayroon kang inaalala. At yung bagay na yan, ang iyong magiging kahinaan. Kapag inalala at inisip ko siya, siya ang kahinaang yun. Gusto ko siyang pangalagaan at makasama habang buhay. Gagawin kong baluti ang kahinaang yun. Kailangan kong mas lumakas pa. Dahil sa biglang, inaasam ko na ito. Mas matindi ito sa pag-aasam ng dakilang kapangyarihan. Mahusay! Ano to? Kung tatanggapin ni Pinuno ang aking hamon, malaking karangalan yon. Hamon? Fuyaw, hinahamon ka niya sa isang laban. Gusto mo ng laban? Sige. Matagal na rin akong hindi nagsasaya. Pagbibigyan kita. Fuyaw! Hindi pa ako nagagapi sa pagdiriwang ng mga Diyos. Ako ang laging panalo. Kung magagapi mo ako sa araw na to, sa'yo na ang buhay at ang kaluluwa ko. Habang buhay! Puno ng palas sa gitna. Paano ka makakasama? Nagapi mo ako! Fuyaw! Gusto kitang pakasalan! Ano? Ano raw? Anong sabi mo? Pumayag ka, hindi ba? Kapag nagapi ako, ang buhay ko't kaluluwa ay mapapasayo na! Hindi mo yan kailangang dibdibin.
Gabihin mo ba ako? Lalo kitang pakakasalan! Sabi ni Ina, ang lalaking hindi nakukuha ang kanyang kagustuhan ay hindi isang tunay na lalaki! Pasalamatan mo siya. Ha? Sino ka? Pag nagabi kita, akin na rin ba ang iyong buhay at kaluluwa? Tama, yun ang pinangako mo, hindi ba? Ano? Pahig kang lumaban? Oo naman! Hindi mo kailangan mangulit upang maibigan ka. Buka mo. Saglit. Pagandahan yan, hindi ba? Bakit hindi ka lumahok? Talo rin. Ang nagwagi ngayong taon, Pusang! Ang ganda niya, hindi ba? Maganda nga. Isa itong masayang pagdiriwang. Sino man makatanggap ng bandana mula sa isang dalaga ay maaari siyang pakasalan ng walang alinlangan. Sige lang! Sige lang! Magsayaw lang kayo! Sumayaw lang kayo! Nasaan na yung iyo? Tama yan! Napakasaya mo, ha? Tama. Tuwa talaga tayo! Yata ako, ha? Ginoo? Sige, susunod ako. Isa pa! Binabati kita. Tinanggap ko na para sa kanya. Ano naman kung prinsipe ka? Ano bang maganda ron? Sinundan kita rito. Hindi dahil doon. Kung ganun, saan? Sabihin mong dahilan. Wala nang alak. Kukuha lang ako. Sabihin mo, anong kinatatakot mo?你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我。
只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我哀愁，半生着落着落。有道说此生所求，